Usap-usapan ng isang article ng newscientist.com patungkol sa bagong pag-aaral kung saan sinasabing high risk na magkaroon ng ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder ang isang bata kung ang ina ay uminom ng painkiller o paracetamol habang ito'y nagdadalang tao. Kung ikaw ay buntis, kapag nabasa mo ang cutline, medyo mababahala ka talaga. Tulad ng naging reaksyon ng mga pregnant mommies online. May mga kinabahan, natakot, napa-overthink at na-stress sa impormasyong ito. Gaya ni Mommy Stephanie, 6 na buwan ng buntis, at aminadong nakainom din siya ng paracetamol. Pero hindi naman daw siya kinakabahan at naniniwala. During 2 months, 2 to 3 months, hindi ko naman alam na buntis ako eh. Sobrang sakit ng ulo ko, talagang di kinaya. Kaya uminom ako paracetamol. Hindi naman. Kasi naranasan ko naman yun sa 2 anak ko sa una. Kung nainuman ko din naman yun kasi hindi ko rin alam na buntis ako. Wala naman naging epekto. Ayon sa pag-aaral, mas mataas ng 3 beses ang posibilidad na magkaroon ng ADHD ang anak ng mga ina na uminom ng paracetamol kumpara sa mga ina na hindi uminom. Base yan sa mahigit 300 buntis na kinuhanan ng blood samples. Pero hindi nilinaw kung ilan sa kanila ang nakitaan ng paracetamol sa kanilang dugo. Ang isang pediatrician may komento dyan. Ay, as a doctor, hindi po ako naniniwala kaagad sa ganito. Masyado pa siyang vague, masyado pang hindi malinaw yung kanyang possibility na yun talaga ang cause. So, pag i-research nyo po ang ADHD, nahuhulog pa rin po tayo sa unknown. No? Para bang hindi pa rin nasasagot talaga ng science kung saan natin mabiblame. Hindi hamak na maliit din ang pag-aaral na ito kung ikukumpara sa isa ring pag-aaral na nilabas noong nakaraang taon, kung saan 2.5 million children naman ang inobserbahan. Imbis na ina, magkapatid ang participants. Isang nakainom ang ina ng paracetamol noong nagdadalang tao at isang bata na hindi expose. Ang resulta, walang naging malinaw na koneksyon ang pag-inom ng ina ng paracetamol habang nagdadalang tao sa pagkakaroon ng ADHD ng isang bata. Before po kasi tayo maniwala kagad sa isang article or research, tingnan natin lahat ng mga factors. Unahin pa natin dito yung bakit ba uminom ng paracetamol? Baka may lagnat, baka may viral infection. Magpaalam lang po tayo sa OB. So pag sinabi naman ng OB na walang problem, kasi so far yun yung safest pain reliever compared to other pain relievers during pregnancy. So kung okay sa OB, for me wala po akong problem doon. Ang laging paalala sa mga buntis hanggat maaari, iwasang magkasakit para safe si baby. Pero kung di talaga naiwasan, best thing to do, magpakonsulta sa inyong OBGYN at huwag na huwag mag-self-medicate. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang muka ng balita. Usap-usapan ng isang article ng newscientist.com patungkol sa bagong pag-aaral kung saan sinasabing high risk na magkaroon ng ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder ang isang bata kung ang ina ay uminom ng painkiller o paracetamol habang ito'y nagdadalang tao. Kung ikaw ay buntis, kapag nabasa mo ang cutline, medyo mababahala ka talaga. Tulad ng naging reaksyon ng mga pregnant mommies online. May mga kinabahan, natakot, napa-overthink at na-stress sa impormasyong ito. Gaya ni Mommy Stephanie, 6 na buwan ng buntis, at aminadong nakainom din siya ng paracetamol. Pero hindi naman daw siya kinakabahan at naniniwala. During 2 months, 2 to 3 months, hindi ko naman alam na buntis ako eh. Sobrang sakit ng ulo ko, talagang di kinaya. Kaya uminom ako paracetamol. Hindi naman. Kasi naranasan ko naman yun sa 2 anak ko sa una. Kung nainuman ko din naman yun kasi hindi ko rin alam na buntis ako. Wala naman naging epekto. Ayon sa pag-aaral, mas mataas ng 3 beses ang posibilidad na magkaroon ng ADHD ang anak ng mga ina na uminom ng paracetamol kumpara sa mga ina na hindi uminom. Base yan sa mahigit 300 buntis na kinuhanan ng blood samples. Pero hindi nilinaw kung ilan sa kanila ang nakitaan ng paracetamol sa kanilang dugo. Ang isang pediatrician may komento dyan.
Kasi as a doctor, hindi po ako naniniwala kaagad sa ganito. Masyado pa siyang vague, masyado pang hindi malinaw yung kanyang possibility na yun talaga ang cause. So, pag i-research nyo po ang ADHD, nahuhulog pa rin po tayo sa unknown, no? Hindi pa, para bang hindi pa rin nasasagot talaga ng science kung saan natin mabiblame. Hindi hamak na maliit din ang pag-aaral na ito kung ikukumpara sa isa ring pag-aaral na nilabas noong nakaraang taon, kung saan 2.5 million children naman ang inobserbahan. Imbis na ina, magkapatid ang participants. Isang nakainomang ina ng paracetamol noong nagdadalang tao at isang bata na hindi expose. Ang resulta, walang naging malinaw na koneksyon ang pag-inom ng ina ng paracetamol habang nagdadalang tao sa pagkakaroon ng ADHD ng isang bata. Before po kasi tayo maniwala kagad sa isang article or research, tingnan natin lahat ng mga factors. Unahin pa natin dito yung bakit ba uminom ng paracetamol? Baka may lagnat, baka may viral infection. Magpaalam lang po tayo sa OB. So pag sinabi naman ng OB na walang problem, kasi so far yun yung safest pain reliever compared to other pain relievers during pregnancy. So kung okay sa OB, for me wala po akong problem doon. Ang laging paalala sa mga buntis hanggat maaari, iwasang magkasakit para safe si baby. Pero kung di talaga naiwasan, best thing to do, magpakonsulta sa inyong OBGYN at huwag na huwag mag-self-medicate. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang muka ng balita. Parte na nga ng araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino ang paggamit ng internet mula sa pag-scroll sa social media, paghahanap ng mga recipe sa pagluluto, hanggang sa paggawa ng schoolworks at marami pang iba. Hindi talaga maitatanggi na malaki ang naitutulong ng internet para gawain na ito. Kaya naman na-target ng DICT na palawakin ang kanilang Free Public Internet Access Program. Mula sa 4,469 sites noong 2022, kapalo na ito sa 15,000 ngayong taon. Ang hinahanap pa rin natin talaga is kung may saan may pinakamaraming kasi concentration ng mga tao para makinabang naman sila. Kadalasan makikita ang mga free wifi sites sa mga pampublikong paaralan, health centers at mga parke. Sa isang paaralan sa Marikina, malaking tulong ang libreng wifi sa mga estudyante at student teachers. Gaya na lang ni Ma'am Maricrista Puig na napapakinabangan ng free wifi para makagawa ng kanyang lesson plans. Nakaka-connect po ako agad sa internet, nakakagawa po ng lesson plan, mga ganon, and other online websites po, nakaka-connect din po ako. Sinubukan natin yan. Hinahanap lang natin ang pangalan ng free wifi. Pagkatapos diretso na yan sa welcome page ng DICT at automatic na connected na ang gadget mo. Yun nga lang, nang sumubok tayo ay nasa 2.4 Mbps lang ang internet speed. Nahihirapan din kumonekta sa ilang online video sharing platforms. Pero mabagal man, maswerte pa rin sila kumpara sa ibang paaralan. Sa isang eskwelahan na aming pinuntahan dito rin sa Marikina, halos 2 taon nang hindi gumagana ang kanilang free wifi. Maraming estudyante sana may kinabang dito, lalo na pagdating sa kanilang research. So, malaking benefit sana siya sa bata, lalo na pag nag-aaral sila. Tapos related pa sa research, nakakahanap ka agad sila. Ayon sa DICT, i-report agad sa kanila kung may mga free wifi units na kanila iginabit ay hindi gumagana. Nag-iiwan naman sila ng paalala sa mga kumokonekta sa mga free wifi sa iba't ibang lugar na maging mapanuri at wag basta-basta mag-click ng mga link para maiwasan ang hacking. Don't click links, lalo na yung mga bigla nagpa-pop up na yan, so be careful. Kasi minsan dyan kung ginagamit nila, di ba? Yung mga free wifi sites nagpapalabas ng mga pop-ups and we don't know the links where it goes to, no? So mag-iingat kayo sa mga ganyan. Hindi may kakaila ang halaga ng internet sa panahon ngayon. Kaya ang ganitong libreng serbisyo, kailangan lang na sa wasto gamitin para hindi masayang ang pondo ng bayan. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang mukha ng balita.